Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhat ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tuaw sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tuaw. Mahimutan sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa kadtong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 29. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat, binigyan sila ng Diyos ng pagkain, hinahanga. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat. Binibigyan sila ng Diyos ng pagkaing hinahanga. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat. Bibigyan sila ng Diyos ng pagkaing hinahanga. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi at maglinis sa lahat naming karumihan. At ang aming hiling, Panginoon, sa pagkakataong ito, idinudulog namin sa iyo ang bayan ng Tuaw sa probinsya ng Cagayan. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Tuaw nang hindi ayon sa pangalan ng manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Sa aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Tuaw. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ay 32 kabanata. Ang talata po ay 6 at 7. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala, kaya't pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makatakas. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan kung paanong pagbalik ng mga isinugo ng nunong Jacob at sinabi sa nunong Jacob kung ano ang naging tugon ni Esau. No? Nakausap nila tapos papunta na po siya rito, sabi nila. At may kasamang
400 lalaki upang salubong. Kahit siguro po ako ang makarinig nito, magdadalawang isip kung ano bang pagsalubong 'to? Hindi ko alam kung yung mga lalaking yun, mga armado, kung yung mga lalaking yun, inihanda para sa pakikibaka. At ito nga po, yung naramdaman ng nunong ako. Mga kapatid, dapat nating maunawa na ang salita ng Diyos ay nagpapakita ng katotohanang emosyon sa mga tao na narito. Isa kasi sa mga nangyari, ano po, hindi ko po alam kung paanong naganap, pero isa sa mga naalala ko na tinanggap kong puna nung pagkakataon ng inyo pong lingkod nag-lead ng worship. Ah, naku, Diyos ko, mahal na mahal ko pa yung nagsabi sa akin. Sabi sa akin, napaka-emosyonal mo. No? Hindi kaya emosyonal ka, no? Na yung idea, naku, dapat bawasan mo yung emosyon kapag ka ikaw lumalapit sa Panginoon. At sa ganito pong kaisipan, hindi natin maitatanggi na ah, kapag tumagal, mag-iisip ka o nag-iisip ako kasi emotional ba ako? No? Biglang naging aware ako dun sa katotohanan na ano ba yung nakikita ng mga tao? Ano ba yung tinatanggap nila galing sa akin? Emosyon ko ba yung na nagiging maliwanag o yung katotohanan ng aking pagsamba sa Panginoon? Pero alam niyo mga kapatid, huwag nating kakaligtaan na ang ating Diyos ay Diyos ng emosyon. Kahit siya nagpakita ng emosyon. Balikan natin yung Genesis, ano po, chapter 1 na nung nakita niya yung magagandang bagay na kanyang ginawa, ang sabi ng salita ng Diyos at siya'y nagalak, natuwa. Hindi po ba ito emosyon? Ano po? Ah, Later on, na-realize ko na dahil hindi tayo pare-pareho ng pangunawa patungkol sa ginagawa nating pagsamba at paglilingkod sa Panginoon, maaring may mga tao na mapagkamalian na yung ating ginagawa ay dahil sa ating nararamdaman at hindi ayon sa katotohanan ng pagsamba. Mga kapatid, dapat nating maunawa higit sa lahat ang pagsamba ang ninanais ng Panginoon. Hindi lang basta yung pagsamba, sabi ng John chapter 4, ang hinahanap ng Panginoon yung sasamba. Kung hinahanap ng Panginoon yung sasamba at yung sumasamba may emosyon, gusto kaya yun ng Panginoon? Nakakapagdulot kaya ng kagalakan sa Kanya na yung sumasamba sa Kanya nagpapakita ng emosyon? Alam niyo po, dapat maging maliwanag sa atin ito kasi kung hindi, maaring maging dahilan ito upang hindi lang yung iba yung pipigilan natin, kung hindi maging yung ating mga sarili na ialay sa Panginoon ang pinakamais
mainam na pagsamba na magagalak siya. Kasi ang nasa isip natin, hindi kaya ma-o-offend yung iba. Ano po? Kasi po naisip ko, actually yung nagsabi sa akin, no, pagka sumasamba siya, nakikita ko parang ako OA. Pero bakit nung ako sumasamba? Parang sabi niya. So, naunawaan ko po na base dun sa ating pakiramdam. Kaya alam nyo, hindi tayo pwedeng sumasamba sa Panginoon. Pero ang pansin natin, nasa tao. Dapat kung sumasamba tayo sa Panginoon, ang pansin natin, nasa Kanya, nasa Diyos, na sinasamba natin sa ganitong paraan. Kung ano man yung sabihin, makita ng mga tao sa atin, wala tayong problema. Kasi ang ating pansin ay nandun sa kagalakan ng ating pinag-aalayan ng pagsamba. Sinasabi ko ba na magrebelde tayo? Maging OA tayo sa pagsamba? Kung yun po ang nakakapagpasaya sa Panginoon. Kasi po, sa akin, ang concern ko, naalala ko po yung example ng aming pastor patungkol sa kung tayo daw ikakanta sa isang birthday celebration, merong nagbe-birthday, para daw hindi maganda na sasabihin mo, ang kakantahin ko po ay yung favorite ko. Pero hindi ikaw may birthday. Yung hindi yung favorite ng may birthday ang kakantahin mo. Hindi ba mas maganda na dahil birthday mo, ang kakantahin ko yung favorite mo? Isa po ito sa tumatak din sa isip ko nung ako po ang inyong lingkod nga nagli-lead ng worship. Dapat hindi yung paborito ko, dapat hindi yung gusto kong kanta, dapat yung gusto ng Panginoon na kanta. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi isang beses I am supposed to lead worship. Tapos nasa practice ako. Tapos sabi nung mga instrumentalist, parang hindi yata kaya, sabi nila na galing dun sa isang kanta, lilipat dun sa isang kanta. Sabi nung isang instrumentalist, baguhin mo kaya, ibahin mo kaya. Sabi, baka may ibang kanta na pwede. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan yung isang worship leader na nandoon during that time. Sabi niya, sandali, bago to bago ibinigay sa inyo yung lineup, ipinag-pray yan ng worship leader. Tapos ngayon sasabihin nyo baguhin. Sabi nung worship leader, kung nahihirapan kayo, gawan nyo ng paraan. Kung kailangan tumigil, tumigil kayo bago magsimula uli ng bago. Kesa nahihirapan kayo, hindi nyo na gagawin. Gagawa na kayo, hihingi na kayo na baguhin yung kanta. Alam niyo po mga kapatid, ang pagsamba ay inihahandog natin sa kataas-taasan at sa karapat-dapat na paghandugan nito ang ating Diyos Ama. At kung sa pagkakataon na tayo sumasamba, sobrahan tayo, ako'y naniniwala na hindi magiging kalabisan o hindi masisiyahan kung ating pinaghahandugan. Kung hindi, ako po'y nananalig kung buong puso yung ating pagsamba at ibuhos natin. Alam niyo, ang alaala na bumabalik sa akin, yung babae na nagbuhos ng mamahaling pabango sa paanan ng ating manunubos. Na ang sabi ni Judas Iscariote, sayang, sana ipinamigay na lang sa mahihirap. Kasi po ang presyo ng pabango ay isang taong sweldo. Kapatid, kaibigan,
Anong klaseng pagsamba ang inihahandog mo sa Panginoon? Sa iyong palagay, karapat-dapat ba ito? Tinatanggap niya ba o tinanggap niya ba yung mga pagsamba na inihandog mo sa Kanya? Sa oras na ito, nais kitang anyayahan, samahan sa paghiling na ang mga susunod mong pagsamba magiging kaluguran sa Kanya. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na pangungusap sa amin at sa oras na ito kami po'y nagpapakumbaba. Umaamin na may mga pagkakataon, Ama, na ang aming pagsamba ay hindi nakatuon sa iyo kung hindi sa sasabihin ng tao. Patawarin mo po kami, Panginoon, na kung mas pinahalagahan pa namin na kung ano yung magiging tingin ng mga tao sa amin kaysa sa katotohanan ng pagganap ng iyong kalooban. Kami po, Ama, ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. At ang aming hiling sa oras na ito, kami po ay kalooban mo ng higit na kaalaman, higit na kaunawaan sa pagsamba sa iyo. Sapagkat tunay nais namin, higit sa lahat, ikaw po ang mabigyan ng kagalakan sa aming paghahandog sa iyo. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. At ang aming panalangin, Lord, walang ibang maluwalhati, walang ibang mapapurihan, walang ibang madakila sa aming pagsamba kung hindi tanging ikaw lamang. At ang aming panalangin, ang pagsambang ito ay maranasan ng bayan ng Tuaw, Lord God, sa probinsya ng Cagayan. Ang aming dalangin, Panginoon, na ang iyong katawan, Panginoong Jesucristo, sa bayan ng Tuaw, ay magkaroon ng unawaan, magpakumbaba sa isa't isa at tunay ang iyong pag-ibig ang siyang mag-umapaw, maging dahilan kung bakit magkakaroon ng pagkakaisa. At sa pangalan ni Jesus, ang aming panalangin sa pangunguna ng Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Tuaw. At ang aming dalangin tunay, Amang Diyos, ibaba mo ang iyong Santong Espiritu upang maranasan ng Tuaw ang makapangyarihang pagkilos. Dasal namin na dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang iyong spirito at kalwalhatian. We're declaring the fullness of your anointing and blessings sa mga bayang ito. Hayaan mo rin, Panginoon, na dumaloy ang kaunlaran at dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo, Amang Diyos, na maganap ng aming bayan yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the heart of its glory. Dasal namin, Panginoon, ang pagkilos ng may kapangyarihan sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang gumabay, mag-ingat, magtanggol, at magkaloob ng kasiguraduhan sa pagganap ng iyong dakilang kaloob. Kasi also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila'y sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. Habang amin din pong idinudulog sa iyo yung aming mga training agencies katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines Church, Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies.
Hayaan mo po na ang iyong kapangyarihan at probisyon ay maranasan ng mga ministeryong ito. As we also pray, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin, Panginoon, ikaw ang patuloy na magkaloob ng kakayahan na maisupply ng aming gobyerno ang mga pangangailangan ng iyong bayang Pilipinas. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo yung mga bansa na aming tutungo upang manalangin at dumulog sa iyo. Katulad ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Dasal namin ang pagsama mo ng may kapangyarihan sa aming pakikipag-ugnayan sa iyong katawan sa bawat bansa nito at hiling namin ibaba mo ang Santong Espiritu sa pangalan ni Jesus. As we also pray, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan, hayaan mo ang iyong spirito at kapangyarihan ay dumaloy sa mga bansang ito. As we also pray, Panginoon, your fire of revival sa Japan, sa South Korea, North Korea, sa Brazil, at sa Russia. We also declare these blessings sa US sa pangalan ni Jesus as we claim peace over Israel. Maraming salamat. Pinangkin namin tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and not with parking, with a new vehicle and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, ay dudulog lalapit, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sama-sama po nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. Hanggang sa susunod po, let us declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen.